Ito yung sa PhilHealth, boss. So, dalawang side siya. Pag tinignan mo naman yung point ni Grace po, parang maririnig mo na parang may point. Meron kayong 600 billion dyan. Ba't bibigyan pa kayo ng budget, boss? Ngayon, may kita nyo naman side na to na parang kailangan pa rin ibigay yung budget. Imbis na ibigay doon sa bagong programa na paglalagyan sana ng pera na kinuha sa PhilHealth. So, ito yung topic about to sa 2025 na budget for PhilHealth. Marami nagagalit, boss. Ako naiinis talaga, boss. Kasi alam mo yun, sana talaga maibigay nila ng tama yung pera ng PhilHealth kasi ako boss di naman politiko boss pag ganyan. Pero nakakaawa kasi yung mga yung mga nasa ospital, yung mga naghihingalo na tapos bigla mo pang mababalitaan na may nagnanakaw ng pera ng ganyang parte ng government. Hindi ko naman alam kung sino boss pero alam niyo naman yan. Kumbaga putok na putok yan kahit sa TikTok. Tulad nito, lalo to boss. Lupit magsalita nito. Sobrang lupit yan boss. So ito muna. Tingnan mo na. Ako boss, wala akong kinakampihan. Wala akong kinakampihan. Mahirap kasi maging bias dyan pagdating sa politika, boss. Pero panoorin nyo na lang. Kailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun. Dahil yun din yung nakakapagtaka, boss. Ba't hindi nila ginagamit? Or baka kasi hindi lang nila nilalabas yung reason. Pero dapat kasi alam ng mga tao kung ba't hindi nila ginagamit yung pera na yun. Para mas maintindihan natin yung side ng PhilHealth kung bakit nila tinatabi yung pera. Meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Pero di mo siya totally may re-relate, di ba, sa ganun? Kasi iba yung iba yung PhilHealth sa ganun. Sa PhilHealth, nagtatrabaho tropa ko almost 5 years na di sila pwede maglabas ng pera nang walang go signal sa taas. Talaga? Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano. Hindi kasi natin alam kung saan nila ginagamit yung pera eh. Pero kung may allocated budget naman doon, kasi nga boss, yung pera naman na budget for PhilHealth, ay yung pera galing sa sugary products siya. Ang alam ko boss, tama yun na lang, mga yosi, ganyan, alak. I-correct nyo na lang kung mali ako boss, pero yun yung ang naalala ko. So hindi nila dapat tanggalin. Kung ako itatanungin boss, wag nilang tanggalin. Pero sana, mas maging fair naman yung PhilHealth sa mga tao boss. Kasi, ang dami kong kilala boss, pero parang wala akong narinig na nakagamit ng PhilHealth. Kahit yung PhilHealth nila per month, maabot ng 2K mahigit. 2K per month tapos 24,000 per year. Then hindi mo naman makukuha yun pagka-retire mo. Ang alam ko, walang nakukuha doon boss ha. Kasi ako wala namang PhilHealth. Kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin? Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo. Ang tagal-tagal ng approval minsan. Hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. May issue pa nga dyan boss na kailangan mo muna magpa-admit sa ospital bago ka tulungan ng PhilHealth. So hindi pwede yung outpatient ka lang na nagpa-check ka sa ospital tapos hindi sasagutin ng PhilHealth yung kailangan magpa-admit ka. So ang point dun boss, ba't kailangan mo magpa-admit ng more than 1 day?
para lang makakuha mo yung benefits ng PhilHealth. Eh mas efficient na bayaran mo na lang yung bill ng tao nang hindi siya nagpapa-admit. Kasi hindi naman kailangan umabot ng 1 day or 2 days sa ospital para gumaling yung tao. Yung ibang tao, hindi naman lahat kasi kailangan ng ganong kahabang attention. So kapag hindi ka na-admit ng more than 1 day, ang alam ko, hindi ka bibigyan ng tulong ng PhilHealth sa pagkakaalam ko. Ano ba max amount na kayang ibigay ng PhilHealth? Di ko nga rin alam boss eh. Yun nga yung ano rin yan boss. Wala kasi tayong card para malaman kung ano yung max amount natin. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero Yung nanay ko may PhilHealth. Nung nag-operahan, ang bill is 98K. Pero ang binawas lang ng PhilHealth is 26K. Oo boss. Mukha siyang unfair talaga tignan. Ito isipin nyo na lang boss. Kunyari yung nanay mo nagtrabaho ng 2 years. So 24 months yun. Halimbawa lang boss Ito lang sa akin lang to boss. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Pero ito yung logic ko dyan eh. Nagtrabaho ka for 2 years lang. For example lang 2 years ka lang talaga nagtrabaho. Tapos ang contribution mo is sabihin na lang nating 1K. Sabihin nating 3 years ka nagtrabaho. So 36 months. Tapos ang contribution mo per month is 1K. So nakapagbigay ka na ng 36,000 sa PhilHealth. Pero tingin ko yung nanay mo boss, hindi lang siya 3 years nagtrabaho. So ine-exage ko lang boss para makita nyo yung benefits tsaka doon sa nakukuha nyo tulong sa kanila. Benefit and yung nabibigay nyo sa kanila. So kung 26 lang yung nakuha nyo tapos nakapaghulog kayo ng 36, yung 10K doon boss, hindi nyo naman makukuha yun as sukli. 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay Malasakit ng center talaga. Social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na mula 20 years old hanggang 56 years old, boss, naguhulog ang nanay ko. Tapos isang beses na operahan, ang nakuha niya pa 26K. Ito pa boss iba ang kung 20 years, 2024. So nag-start siya ng 2004. Iba yung value ng 1,000 nung 2004 compare sa 2024. Sobrang layo. Bibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating. So ayun yung side na boss. Ayun yung side ni Madam Grace po. Kung bakit possible. Ewan ko kung tuloy na ba na walang budget yung PhilHealth. Kung bakit walang budget yung PhilHealth sa 2025. So ito naman boss. Sobrang sikat nito ni Bossing. Pagdating kasi sa pagsita-sita sa government, medyo malala or talagang vocal siya pre. Halos nakikita mo sobrang tapang niya. So panoorin natin. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po ng Senate Committee. Ano papanood nyo rin ba to? Alam mo ba doon sinapyasan din ng budget ang DepEd ng bill? Talaga? Ba't na tinatapyasan nila? Ang hirap na talaga. Ang hirap sa Pilipinas. No? Pero ang hirap na nga sa Pilipinas. Tapos papahirapan ka palalo. Saan mapupunta yung budget na naman? Kasi sobrang dami na nang nasa 40. Ako nakikita ko yung tax ng 40K pataas. Sobrang laki na boss. Kumbaga buwan-buwan ka nang makakabili ng magandang sapatos. Doon pa lang sa tax sila. Makakabili ka na ng sapatos or yung tax na yon kaya mo na pagkasyahin yun para sa kanin tsaka ulam for mga 2 weeks siguro or more than, tingin ko lang. Ang dami nun boss, more than 40K. Akap ni Romualdez. Depesan yung ibang mga important na budgets para sa ayuda ni Tambi. Sino ba si Tambi? Pinapyasan yan yung Sarah. Si Grace po ba? Hindi na pwedeng ma-re-elect senator. Kaya ano pa kayo? Committee on Finance. Kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno.
Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador tsaka mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro Wala na tayong ads. Wala na tayong ads. nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman naming lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access Next year makikita natin kung saan napunta yung pera ng bayan kasi election na. at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Totoo yan, pre. Ang dami talagang hindi, ang dami kong kakilala, ang dami kong nakikita na hindi nila masulit. Hindi naman sulit kahit makuha mo lang yung fair value ng hinulog mo compare sa magiging benefit mo. Pasensya mga bossing ha. Ako hindi naman ako against kung paano nila patakbuhin yung gobyerno. Pero sana lang boss, mas maawa sila sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse? Pero kasi ang point din naman dun boss, anong difference nung popondohan mo yung 2025? Eh kung may pondo naman ng 2024 tapos hindi rin nila naayos. Di mo pa pwedeng sitahin yung side na yon hanggat hindi, kumbaga, sisitahin mo yung nagtanggal ng budget pero hindi mo sisitahin yung mga nabigyan ng budget last year na wala namang nangyari. Kasi kung nag-improve, sabihin na nating nag-improve na yung ospital ng 2024, mga ospital, hindi siya magsasalita ng gato. Ibig sabihin, yung point doon, hindi nag-improve yung mga ospital ng 2024. Pero may budget na 2024. Yung kalusugan namin, guarantee letter mula sa mga opisina nyo. Kayo na naman yung superhero, kayo na naman yung mababait. Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karami. Oh, tapang niya no, pre. Tapang niya no. Ang alam ko kasi yung pondo na yan, para yan sa emergency katulad ng COVID nagamit yung pondo. Naubusan ba? Naubos ba yung pondo ng PhilHealth nung COVID? Ba't parang alam ko na parang nangutang pa tayo nun? PhilHealth ba ang malaking gastos? Hindi ko alam Siguro possible nga yan pang emergency. Totoo naman yan. Yung 600 billion, baka nga. Pero ano kasi boss kahit sabihin mong yun, kailangan din nilang i-improve yung facility nila. Lalo na't may every year naman silang budget. Kasi yan CAPEX and OPEX pa rin yan Capital expense siya operating expense. Yung operating expense nila ay yung pang maintenance. Pero yung CAPEX kailangan magalaw din nila yun. Saan napupunta? Malamang kasi yan boss. Ako, hindi ko lang alam kung may CAPEX OPEX din sila. Pero yun talaga yung tamang way ng pagbabudget. Dapat dalawa yung budget na hinihingi mo lagi every year. Isang CAPEX, isang OPEX. Yung operating expense yun, madaling patunayan yun. Yung mga naglilinis, mga nagme-maintain ng mga equipments, yun yung OPEX. Pero yung CAPEX, kumbaga, ano yung nagagawa nyo every year? Every year ba kayong walang project? Nung time kasi ng COVID, kung na-hospital ka tapos COVID ang sakit mo, wala kang babayaran sa hospital. PhilHealth ang babayad nun, wala ka talagang expense. O kung na-declare mo as COVID, talaga. Pero parang mahigpit sila dun Bihira ma-declare din naman. Hindi rin nila ina-allow lahat. Mas tinanggal din budget ng subway, mas inuna pa ang budget ng AKAP. Ano ba yung AKAP na yan?
Para sa ayuda at tupad ibis na malaki ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Talaga, tinanggal ba nila yung budget ng subway? Hindi ko alam yan Pero ayun lang naman yung sa akin dun, boss. Yun lang naman yung opinion ko sa yung about sa budget ng PhilHealth sa 2025.